Hello. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito yung nagba-viral na ngayon sa social media. Usap-usapan na po sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo, mga ka-plastic. Alam mo kung bakit umabot sa buong mundo? Maging ang mga social media influencers kagaya ni Project Nightfall, mga ka-plastic, ay naging relevant o nakialam. Hindi naman sa pangit na term na nakialam. Kumbaga, nakikalampag sa mga nangyayari ngayon sa social media, mga ka-plastic. Tulad ng pagnanakaw ng pamilyang Diskaya. At hindi lang naman ang pamilyang Diskaya ang dapat sisihin dito, mga ka-plastic. Kumbaga, frontman lang po siya na naging sample ng korupsyon ng DPWH sa flood control project. So, ang nakakalungkot lang, si pamilyang Diskaya lang ang napuruan ng gusto. Samantalang ibang mga contractors, kagaya ng magulang ni Claudine Co, at saka yung iba pang mga nepo babies na nagba-viral ngayon, ay hindi man lang niraransak ng mga rallyista. Bagamat hindi siguro nila alam kung saan nakatira yung mga yon. Kung makikita nyo sa ang nakakatawa dito, nag-spray po si Kuya ng clear coat. Clear coat yung pinang-spray ng parang kumbaga maggagawa na nga lang tayo ng damage property. Yung ginamit mo pang pampintay, clear coat pa. Sabi nga ng mga netizens, para daw hindi daw mapura yung first coating. Kaya nilagyan ng clear coating. So, ikukumpara natin yung mga ginawa ng niransak na mga Pilipino ang bahay ng pamilyang Diskaya sa niransak na mga rallyista sa mga nag-corrupt na politiko sa Indonesia, mga ka-plastic. Hanap lang ako ng sample. Ito. Kaya kung makikita nyo, nagsasaya po ang mga politiko sa Indonesia. Tuwan-tuwa sila dahil nakita nila na nakakapagnakaw sila. Pero kalaunan, makikita nyo ngayon ang kanilang mga mansyon at mga properties nila ay sinunog ng mga realista. Ganong katindi magalit ang mga rallyista dyan sa Indonesia. Sana ganun sana ang ginawa ng mga rallyista dito sa Pilipinas. Na huwag kayong matakot na mademanda kayo ng pamilyang Diskaya dahil alam nyo naman na hindi naman sa kanila yung yaman na yan. Diba? Ito po, mayroon pa pong sample dito na pwede ninyong gawin para sa Pilipinas na against sa mga korupsyon dito sa nangyayari sa buhay natin. Talagang dinumog. Talagang lakas loob at buong tapang nilang ginawa ito, mga ka-plastic. So ano nga ba ang kwento dito, mga ka-plastic? Bakit aklas ang mga mamamayan dito sa Indonesia? At galit na galit sila sa isang mga politikong nagnakaw, mga ka-plastic. So mayroong paliwanag dito. Tingnan natin. Teka lang, baka meron tayong makuhang balita. Kasi meron akong sinave. Eto, mga ka-plastic, panoorin ninyo. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad.
Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Agresibo. Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Galing, di ba? Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at Tinangay. bag, at Deserve. kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Niloob Kung tutusin naman talaga, masama yung ginawa nila na ninakaw nila yung property ng isang politiko. Pero kung iisipin mo, galing sa nakaw din yung mga property na yan. Pero may karapatan naman din ng mga realista. Pero my point of view, sana kung tinangay man nila yung mga gamit na yan, mga kaplastik, sana sinira nila harap-harapan. Para at the same time, hindi naman sila matulad at hindi naiiba sa mga magnanakaw na politiko, mga kaplastik. Kasi sasabihin din naman ng mga magnanakaw na politiko na gumaya rin naman kayo sa akin, ninakaw nyo rin naman yung property ko. 'Di ba? Pero sana naman ganun ang ginawa nila. At believe din ako sa mga mamamayan ng Indonesia, mga kaplastik, dahil winasak nila yung luxury car na nagkakahalagang milyones, mga kaplastik. So, yun ang pinaka-daring na pwede mong gawin sa isang mga magnanakaw na politiko, mga kaplastik. So, tuloy natin. din na tinagtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, Ultimo, no? hindi pinalagpas. Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece, na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sa halos isang 'Di ba? Ganong kalakas ang loob ng mga realista dyan sa Indonesia, mga kaplastik. Ultimo, ang pinakapalasyo ng presidente nila o yung government office nila, even na mga police offices ay nilusob nila. 'Di ba? Kung ganito sana katapang ang mga Pilipino, hindi natin dapat ipagwa sa walang bahala eh. Huwag tayong matakot. Lalo na kung nasa tama tayo, mga kaplastik, para may pakita natin na tayo ang makapangyarihan, hindi yung gobyerno. Dahil tayo ang may bumoto sa kanila eh. Mga kaplastik, kung tutusin. Baga, utang nila sa atin ang boto at suporta, kaya sila nandyan. At the same time, yung buwis na binabayaran natin, sila ang nag-hands-on kung paano nila ito i-manage. Pero unfortunately, dinadala nila ito sa pansarili nilang interes, mga kaplastik. So, nakakalungkot. Pero ang kagandahan dito, mga kaplastik, binibigyan tayo ng sample na sana ganito rin ang gawin natin sa mga magnanakaw sa DPWH. At sa mga iba pang mga nasa likod nito, mga kaplastik, kung tutusin, hindi si Sara Diskaya ang dapat sisihin dito eh. Kundi yung mga nasa likod ng mga ito, mga kaplastik. Siya lang yung napuruhan, mga kaplastik. Kumbaga yung first layer lang ang sinisisi natin. Pero yung may pinaka-core nito, ang pinaka-ugat, o ang pinaka-gitna, kung sino ang may pakana nito, yun ang hindi natin nirarayot, mga kaplastik. So tuloy natin. linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na rang miyembro ng House of Representatives. 10 times na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang protesta ng masagasaan at makatay ng mga pulis ang isang delivery rider. Ay, Pinagputos nako. na ni Indonesian President Prabowo Subianto na tanggalin ang ilang allowance at pribilehyo ng mga kongresista. Pinahigpitan din niya ang paghuli sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, may higit 3,000 na ang naiulat na naaresto. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Diba? Kung gaano katapang sila, mga kaplastik. Sana ganun din tayo. Huwag tayo matakot.
Kung arestuin man tayo, at least meron tayong dignidad at meron tayong tapang na pwede nating ipagmalaki, na ipinaglalaban natin yung karapatan natin, mga kaplastik. Hindi yung puro tayo dada sa social media, puro tayo pahugot at pinagtatawanan pa natin, ginagawa nating haha-react ang bawat mga reaksyon natin sa post sa social media na imbis na gawin natin tong seryoso. So, ginaganyan-ganyan lang tayo ng mga gobyerno, kaya iniisip nila hindi tayo seryoso sa mga usaping ganito, mga kaplastik, lalo na kung usapang pera ang nakasalalay dito, mga kaplastik, at kinabukasan at the same time. So panoorin natin naman yung ransak ng mga Pilipino, mga kaplastik, kung paano nila sinugod ang tahanan ng pamilyang Diskaya, mga kaplastik. So, eto. Ito, panoorin natin. Putik lang. Ang tipid nila matake, no? Pripis, prispit. Magnanakaw! Ikulong! Ilagay ko namin! Magnanakaw! Ikulong! Hanggang dyan lang naman ang kaya nilang gawin, eh. Pero hindi nila magawang sunugin. Pero kahit papano, may effort pa rin. Diba? Hindi dapat isibak, ikulong. Mga kaplastik, hindi dapat isibak. Kaya karamihan sa mga magnanakaw sa politiko, isisibak lang tapos wala na. Balik uli na naman sa dati. Back to zero. Diba? Hindi dapat ganon. Saldico was former employer basta sa Lakino husband, Pepita Imperial, according to Philip Roque. Ito ang rally na gustong kong suportahan. Pero nakukulangan pa rin ako, mga kaplastik, kasi hanggang paint lang naman eh. At yung gate lang yung napuruhan, mga kaplastik, hindi yung pinakaloob. Nakagaya ng ginawa ng mga Indonesian na pinagkakatay nila yung mga gamit sa loob. Diba? Pero may mga nagdududa din, mga kaplastik, ha, kung binayaran ba to o hindi, mga kaplastik. Ayan, nagsimula na. Bilib ako kung unahin nyo yung bahay ni Saldi. Sana, sumunod. At hindi lang isang tao lang ang kinuyog ninyo, di ba? Kasi marami sila. At hindi lang po yan mga yan. At mayroon pang mga taong nasa likod niyan. Kaya maraming pumipigil sa mga impeachment na magsalita si Marcoleta. Panoorin natin yung video para makita ninyo. Ito, panoorin natin. Pababa hanggang mahulog ka sa kanilang Yan, kung mapapansin nyo, hinaharangan sila ni Persida Acosta at ang isang babae na yon. At hinaharang si Marcoleta para pigilan na mag-opinyon o magsalita. Dahil alam mo tong si Senator Marcoleta, mga kaplastik, ay talagang kakahalin tulad siya ni Miriam Defensor Santiago na may lakas na loob na sabihin ang mga nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Pero unfortunately, hinaharang siya ng mga demonyo sa paligid. Ayan, makikita nyo sa video. Inaaway siya, pinagtutulungan, pinagkakaisa. Ganyan naman talaga eh. Pag mayroon kang sinasabing tama, talagang maraming tao ang pipigil sa'yo, mga kaplastik. So, nakakalungkot na kapag ikaw lang ang nag-stood up para sa ikagaganda ng bansa, pero ang ginagawa is pinipigilan ng mga tao na nasa likod nito.
Kaya takot na takot sila na magsalita itong si Marcoleta dahil marami itong pwedeng sabihin. At inaaway siya. 'Di ba? Nung nakarang hearing, Senate hearing, inaaway siya ni Senator Rapi Tulfo. 'Di ba? Ayaw nilang magsalita ng maayos tong si Marcoleta dahil alam natin na baka meron pa po itong masabi na mai-broadcast worldwide ang mga kagaguhan ng mga senador at lahat ng kongresista na nasa likod ng flood control project. Mga plastic. At ang nakakalungkot dito, even yung mga sikat na artista like ni si Andrew ay inendorso. Ito si Diskaya. Saan na ba yung video na yun? Wait. Wait lang. So, ganun pa man, hindi ko makita yung video eh. Si Andrew kasi, inendorso niya itong pamilyang Diskaya at binati niya ng birthday, pero nabudol. Sabagay, kapag yung mga rapper nga naman o artista, pera-pera na lang, talking about money, is hindi na nila iniisip kung nasa tama ba yung kanilang pag-endorso o nasa mali na. Kaya tatandaan ninyo, ano man ang i-endorso ng mga artista o mga sikat na personalidad, ay wag na po tayong maniwala. Bagkus gamitin natin yung utak kaysa sa mga endorsement ng mga kung sino-sino lang. Dahil lagi tayong napupudol in the end of the day. So, hindi ko makita yung video eh. Nakakatawa rin yun eh, kasi inendorso ni Andrew pero bandang uli napahiya yata siya sa kanyang endorsement. Wala dito. I think it's this. Hindi-endorso siya ni Vice Mayor. Hindi yan. So, hanggang dito na lang ang aking opinion at umahaba na rin ang aking video. Sana sa mga susunod na panahon, mag-isip-isip na po tayo. Hindi tayo dapat maging bobo sa pagboboto, mga kaplastik. At lagi niyong tatandaan, lahat ng ibinoboto natin ay nakasalalay ang magiging kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na tao sa Pilipinas. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing up. All right. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.